October 2, 1993, Somalia. Isang helicopter ang lumipad sa ibabaw ng Red Cross Food Distribution Center. Sa ibaba, libu-libong tao ang nagkakagulo para makakuha ng pagkain. Binaba na ang mga sako ng bigas at agad nagunahan ang mga tao. Kita sa kanilang mukha ang gutom at hirap. Pero biglang dumating ang isang sasakyan ng armadong grupo. Pinigilan nila ang mga tao na kunin ang relief goods. Walang babala, nagsimulang magpaputok ang mga rebelde, pinagbabaril ang mga sibilyan. Sa itaas, nagulat ang mga sundalo sa helicopter sa nakita nila. Tumawag sila sa command center. Command, Super 6-4, may militia na nagpapaputok sa mga sibilyan sa food distribution center. Request permission to engage. Sumagot ang command. Super 6-4, binabaril ba kayo? Over. Negative, command. Sagot ng sundalo. Sakop yan ng UN. Hindi tayo pwedeng makialam. Bumalik kayo sa base. Wala silang nagawa kundi pagmasdan ang kalupitan ng mga milisya at sundin ang utos na bumalik na sa base. Hindi nila alam, ito na ang simula ng pinakamalupit na labanan ng kanilang buhay. Makakaya kaya ng mga sundalong Amerikano na mabuhay sa gitna ng matinding ambush ng mga rebelde? Balikan natin ang kwento ng war action movie na Black Hawk Down. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Ang Somalia ay isang bansang dumaranas ng matinding gutom at walang tigil na digmaang sibil. Dumating ang puwersa ng United Nations para maghatid ng tulong at ibalik ang kaayusan. Pero may isang taong humaharang sa lahat ng ito, si Mohamed Farah Aidid. Kinokontrol niya ang mga tao sa pamamagitan ng gutom. Ipinahayag niya ang sarili bilang presidente ng Somalia. Unti-unting umatras ang karamihan sa mga peacekeepers hanggang sa pinatay ng mga tauhan ni Aidid ang 24 na sundalong Pakistani at sinimulan na rin nilang targetin ang mga Amerikano. Dahil dito, nagpa siya ang Amerika na hulihin si Aidid, buhay man o patay. Pinadala nila ang US Army Rangers, Delta Force at ang mga piloto ng 160th SOAR Night Stalkers. Ayon sa plano, tatagal lang ng 3 linggo ang operasyon. Pero 6 na linggo na ang lumipas at wala pa ring tagumpay. Naiinip na ang Washington at handa na silang gumawa ng mas matapang na hakbang. Unang hakbang ng mga Amerikano. Hulihin si Osman Ato, isang negosyanteng kilalang nagbebenta ng armas sa puwersa ni Mohamed Farah Aidid, ang warlord na nagpapahirap sa Somalia. Nahuli siya at hinarap ni General Garrison. Matalim ang palitan ng salita. Sa tingin mo, lalabas si Aidid kung hulihin niyo ako? Giyera namin to, hindi kayo dapat nangingialam, hamon ni Ato. Sumagot si Garrison, 300,000 buhay ang nawala dahil sa gutom at karahasan. Hindi na ito digmaan, isa na itong genocide, at hindi kami aalis hanggat hindi namin siya nahuhuli. Nakabase ang buong puwersa ng US Army sa paliparan ng Mogadishu. Dumating ang bagitong sundalo na si Todd Blackburn. Pumunta siya sa desk clerk na si John Grimes para magparehistro ng kanyang records. Excited siyang nagtanong, anong pakiramdam lumaban dito sa Mogadishu? Umiling si Grimes. Huwag mo akong tanungin yan. Ako lang ang marunong mag-type dito, kaya hindi ako nabibigyan ng pagkakataong sumali sa bakbakan. Pumunta ako dito para lumaban, sagot ni Blackburn, puno ng pananabik. Hinatid siya sa kanyang bagong grupo at ipinakilala kay Staff Sergeant Matthew Eversman. Samantala, malayo sa lungsod, si Sergeant Norm Hoot Gibson ay nakikipagsapalaran sa loob ng Mogadishu para mag-ipon ng mahalagang impormasyon para sa susunod na operasyon. Sinundo siya ng kanyang grupo sa disyerto. Habang pauwi, nakita nila ang isang grupo ng baboy ramo na tumatakbo. Sino sa inyo ang nagugutom? Biro ni Hoot. Natawa ang lahat. Kinagabihan, sa base, nagkaroon ng malaking kainan. At sa gitna ng mesa, isang malaking lechon ang niluluto. Habang masayang nagkukwentuhan ang mga sundalo, may isa na nagbasa ng kakaibang batas sa Somalia. Pakinggan niyo to, sabi niya. Kapag may pumatay mula sa isang angka ng ibang tao, kailangan magbayad ng 100 camel sa pamilya ng napatay. Natawa ang ilan at biniro. Ni isang camel, hindi ko babayaran yan? Biniro rin nila si Sergeant Eversman kung gusto ba niya talaga ang mga lokal na Somali. Sagot niya, hindi sa gusto o ayaw ko, pero nirerespeto ko sila. Ipinaliwanag ng kasama niya na si Eversman ay isang idealist, naniniwala sa misyon nila mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sabi ni Eversman, tingnan nyo, wala silang trabaho, pagkain, edukasyon o kinabukasan. 2 lang ang pwede nating gawin. Tulungan sila o panoorin na lang sa TV habang sinisira nila ang sarili nilang bansa. Ako, sinanay para lumaban. Pero mas naniniwala ako na sinanay tayo para gumawa ng pagbabago. Biglang napatigil ang usapan ng magka-seizure ang isa sa mga sundalo. Agad siyang inasikaso pero malinaw na hindi na siya makakabalik sa misyon. Nilapitan si Eversman ni Captain Mike Steele. Ikaw na ang mamumuno sa chok niya. Malaking responsibilidad to. Buhay ng mga tao mo ang nakasalalay sa mga desisyon mo. Tumango si Eversman at buong tapang na sumagot.
Rangers lead the way, sir. All the way. Maagang umaga, tinipon ng mga leader ng operasyon ang lahat ng tropa. May bagong impormasyon. May pagpupulong ngayong alas 3 ng hapon sa Baccara Market ng mga mataas na opisyal ni Mohamed Farah Aidid. Kumpirmado ito mula sa 3 magkakaibang source. 2 sa pinakamalalaking target ang inaasahang nandoon. Si Omar Salad, pangunahing tagapayo ni Aidid, at si Abdi Hassan Awali, ang Interior Minister. Ipinaliwanag ni General Garrison ang plano. 3:45 p.m. Papasok ang Delta Force sa gusali para hulihin ang mga target sa pamumuno ni Captain Steele. 3:46 p.m. Ibababa ng mga Black Hawk helicopter ang 4 na grupo ng Rangers para kontrolin ang 4 na kanto sa paligid ng gusali. Walang makakakalabas o makakapasok. 3:47 p.m. sa pamumuno ni Lieutenant Colonel McKnight. Hihinto sila malapit sa Olympic Hotel at hihintayin ang go signal. Kapag nagbigay ng kumpirmasyon ang Delta Force, sasalakayin nila ang gusali, ilalabas ang mga target, isasakay sa mga truck at sabay-sabay babalik sa base, 3 milya ang layo. Target na matapos ang buong operasyon sa loob lang ng 30 minuto. Sinabi ni General Garrison na humiling sana sila ng armored vehicles at AC-130 gunships, pero tinanggihan ito ng Washington. Masyado raw high profile. Kaya't mga Black Hawk at MH-6 Little Bird helicopters lang ang magsisilbing air support. Ang code word para sa pagsisimula ng operasyon, Irene. Dagdag pa ni General Garrison, kapag nasa Baccara Market na kayo, nasa loob na kayo ng teritoryo ng kalaban. Huwag niyong maliitin ang kakayahan nila. Dadaan muna tayo sa mga kaibigang lugar bago makarating sa market. Kaya tandaan ang rules of engagement. Walang magpapaputok maliban kung pinaputukan kayo. Tinipon ni Eversman ang kanyang grupo. Makinig kayo guys, first time ko ito bilang chalk leader. Pero hindi naman ito ang unang beses nating magkasama. Seryoso to, Rangers tayo. Hindi kung sinong kawawang JROTC. Mga elite tayo. Gawin natin ang dapat. Samantala, si Grimes, na matagal nang naka-assign sa base bilang desk clerk at sanay lang sa paggawa ng kape, ay biglang inutusan na sumama sa operasyon bilang katulong ng machine gunner, kapalit ng isang sundalong may injury sa kamay. Habang naghahanda, kinuha niya ang isang night vision helmet pero sinabihan siya ng kasama, hindi na kailangan yan, mabilis lang to. Ang iba, hindi na nagdala ng tubig at tinanggal pa ang bakal sa likod ng kanilang vest. Buong akala nila matatapos ang lahat sa loob lang ng 30 minuto. Si Blackburn, isang baguhan, ay halatang tensyonado pero excited. Buong buhay ko, naghanda ako para dito, sabi niya. Tinanong siya kung nakabaril na ba siya ng tao. Nang sumagot siyang hindi pa, ngumiti si Eversman. Ako rin, sagot niya. Kinausap ni Eversman si Sergeant Gibson sa isang gilid. Masaya sana kung nasa beach tayo ngayon. Ang ganda ng araw, biro ni Eversman. Yumango si Gibson. Sa tingin mo, hindi ba talaga tayo dapat nandito? Seryosong tanong ni Eversman. Wala rin namang saysay kung ano ang tingin ko. Kapag dumaan na ang unang bala sa ibabaw ng ulo mo, lahat ng politika at kung ano-ano pang kalokohan, nawawala na lang yan na parang bula, sagot ni Gibson. Gusto ko lang magawa ng tama ang lahat ngayong araw, sabi ni Eversman. Basta mag-ingat ka lang. Iuwi mong buo lahat ng tao mo, paalala ni Gibson. Baccara Market, 2:29 p.m. Pumunta ang isang impormante para kumpirmahin ang lokasyon ng pagpupulong. Maraming sibilyan, pero marami ring armadong milisya sa paligid. Huminto siya sa tapat ng gusali at nagbigay ng signal. Agad nag-utos si General Garrison. All units, lumabas sa airspace. Umalingaw-ngaw sa radyo ang code word Irene. Handa na ang lahat. Sumakay ang mga Rangers sa mga Black Hawk helicopter. Lumapit si General Garrison sa grupo. Good luck boys! Mag-ingat kayo, walang dapat maiiwan. Nagtaka si Eversman. Ngayon lang ito sinabi ni Garrison. Isang malinaw na pahiwatig kung gaano kaimportante at kadelikado ang misyon. Kasabay nito, nagsiliparan na ang mga helicopter at umalis na rin ang convoy ng mga Humvee. Sa di kalayuan ng base, ginising si Yusuf Dahir Moalim, ang pangunahing commander ng milisya ni Aidid. May mga batang impormante siyang nag-ulat na umalis na ang mga helicopter mula sa base. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang inihanda ang kanyang hukbo para sa isang mabagsik na ambush. Habang nasa ere, ramdam ng grupo ni Eversman ang matinding kaba habang papalapit sila sa kanilang target. Sa ibaba, nagsimula ng magtakbuhan ang mga tao. Sinunog nila ang mga gulong, isang malinaw na senyales na paparating na ang mga sundalo. 3:42 p.m. Bumaba ang Delta Team mula sa mga MH-6 helicopter at nilusob ang gusali. Matagumpay nilang naaresto ang 2 mataas na opisyal ni Aidid. Kasunod nito, nagsimulang mag-deploy ang mga Black Hawk helicopter ng mga Rangers sa 4 na sulok ng daan sa paligid ng gusali. Bumaba sila gamit ang lubid, eksakto sa plano.
Pero dumating na rin ang mga milisya, agad nilang pinagbabaril ang mga sundalo, lalong tumindi ang palitan ng putok. "Go, Blackburn!" Sigaw ni Eversman. Agad humawak si Blackburn sa lubid para bumaba, pero bago pa siya makapwesto, sumigaw si Eversman. "RPG!" Umiwas ang helicopter, pero nahulog si Blackburn. Malubha ang lagay at hindi siya makagalaw. Sa gitna ng tensyon at putukan, bumaba si Eversman at tinawag ang medic. Nilagay si Blackburn sa stretcher at mabilis na inilipat sa Humvee para ma-evacuate habang patuloy ang putukan. Sa loob ng gusali, kinumpirma ni Sergeant Gibson ang mga bihag at nagradyo. "Green light, kailangan ng cover para sa prisoner extract. Over. Handa na sa extraction. Over." Pumasok agad ang convoy ng mga Humvee para kunin ang mga bihag. Sa base, nakahinga ng maluwag si General Garrison. "Ayan na, nakuha na natin sila." Buong akala ng lahat, patapos na ang misyon. Pero iba ang sitwasyon sa labas. Bumaba si Lieutenant Colonel McKnight mula sa Humvee. "Gaano katagal ang extraction ng bihag?" tanong niya. "5 minuto, sir," sagot ng sundalo. Tumingin si McKnight kay Blackburn, agad nagradyo sa base. "Kailangan kong paalisin ang 3 Humvee na may kasamang casualty. Mukhang malala ang lagay. Kailangan agad ng evac," sabi niya. Kinausap niya si Gibson. "Kailangan ko ng dagdag na security sa mga Humvee." Tumango si Gibson. "Ako na, dadalhin ko ang team ko. Sisiguraduhin naming makakabalik sila ng ligtas." Agad umalis ang 3 Humvee pabalik sa base, kasunod ang MH-6 helicopter. Hindi naging madali ang biyahe, umuulan ng bala mula sa lahat ng direksyon dahil sa dami ng milisya. Patuloy ang putukan, hanggang sa tamaan sa leeg ang isa sa mga gunner. Bumagsak siya at agad binawian ng buhay. Tumayo si Gibson, hinawakan ang machine gun at pinaulanan ng bala ang mga kalaban. Sa kabilang panig, nakita ni Mo Alim ang isang Black Hawk helicopter. Pinaputukan nila ito ng RPG. Tinamaan ang likuran ng helicopter at nawalan ito ng control. Nagradyo ang piloto. 6-1 down. Umalingaw-ngaw sa mga radyo, "We got a Black Hawk down! We got a Black Hawk down!" Sa base, napatayo si General Garrison. Ang isang misyon na maayos sanang tatakbo, ngayon ay biglang naging magulo at puno ng problema. Agad niyang iniutos ang search and rescue. Isang MH-6 helicopter at mga ground troops ang pinadala para mag-secure ng bagong perimeter sa paligid ng crash site. Binalaan ni Garrison ang lahat. "Bilisan niyo, lahat ng kalaban sa syudad, papunta na riyan." Inutusan ni Captain Mike Steele si Eversman na mauna sa crash site. Siya ang pinakamalapit. "Maghanap kayo ng mga survivor at depensahan ang lugar hanggang dumating ang iba," utos niya. Umalis si Eversman pero pinaiwan niya ang 3 sundalo, sina Yurek, Twombly at Nelson. Samantala, si McKnight ay patuloy sa pag-escort ng mga bihag pero nagsimula ng mag-alangan ang kanyang grupo. Sa plano, dapat nakalikas na ang lahat ngayon. Sa halip, napagpasyahan ni na McKnight at Steele na magkita na lang sa crash site matapos maikarga ang mga bihag. Habang papunta sa crash site, nakatanggap ng babala sa radyo ang grupo ni Eversman. May paparating na grupo, kasama ang mga babae at mga bata, mag-ingat sa pagpapaputok. Biglang sumalakay ang mga milisya, malalakas na barilan, kasabay ng isang RPG na sumabog sa tabi nila. Gumanti ang mga sundalo at naghagis ng granada. Sa himpapawid, nagpaulan ng bala ang MH-6 helicopter para mabigyan ng pagkakataon ang grupo na makausad. Sa crash site, may isang sundalo ang pilit gumagapang palabas ng bumagsak na helicopter. Pero nagsimula nang dumagsa ang mga milisya sa paligid. Handa siyang lumaban. Binaril niya ang bawat kalaban na lumalapit. Papalapit na ang grupo ni Eversman sa lugar. Bumaba ang MH-6 helicopter at agad kinuha ang isang sugatang sundalo. Lumapit si Eversman at nakumpirma niyang patay na ang 2 piloto. Sugatan din ang 2 crew chiefs at walang malay sa loob ng helicopter. Dahil sa parami na ang milisya, napilitan ang helicopter na umalis agad. Isang sugatang sundalo lang ang kanilang nadala. Agad nag-set up ng perimeter ang grupo ni Eversman. Dumating din ang isang grupo ng Rangers at naglatag ng depensa sa kabilang bahagi. "Nasaan na ang convoy?" tanong ni Eversman habang patuloy ang pag-ulan ng bala. "Papunta na sila, pero mabigat ang kalaban sa paligid nila," sagot ni Captain Steele. Si McKnight at ang kanyang Humvee convoy ay nahirapang makarating sa crash site dahil sa mga roadblock na ginawa ng mga milisya. Habang paikot-ikot sila, pilit naghahanap ng daan, biglang tumama ang isang RPG sa isa sa kanilang truck. Sumabog ito ng malakas. Lumipad ang isang sundalo mula sa sasakyan at tumilapon sa kalsada. Marami ang sugatan. Huminto ang convoy at agad nag-set up ng depensa para makuha ang sundalong nahulog. Si McKnight, wala nang pakialam sa mga bala na lumilipad sa paligid, mabilis na lumapit sa kanya. Putol ang katawan ng sundalo. Sa huling hininga, mahina niyang sinabi, "Sabihin mo sa pamilya ko na okay lang ako."
Bago pa man makasagot si McKnight, binawian na siya ng buhay. Agad nilang binuhat ang katawan at isinakay sa truck. Ilang saglit pa, isang sundalo pa ang natamaan sa likod. Sumigaw uli ng medic at kinarga ang sugatan sa Humvee. Muling nagpatuloy ang convoy. Mas mabigat na ngayon ang dala, hindi lang sa sasakyan, kundi sa puso ng lahat ng kasama. Sa crash site, nagpadala sila ng Air Force Pararescue sakay ng Black Hawk helicopter. Napansin ng piloto ang mga kalaban na may dalang RPG. Umikot ang helicopter at pinuntirya ang mga ito. Agad silang umalis pag-apak ng mga medic sa lupa. Tinamaan ng bala ang helicopter pero mabuti na lang at nakaalis agad. Pumasok ang mga medic sa sirang helicopter. Dito nila napagtanto na kapag sinubukan nilang ilipat ang mga sugatan, maaaring ikamatay agad ng mga ito. Isang helicopter na dala ng piloto na si Michael Durant ang pumunta para suportahan ang mga medic sa crash site. Ilang milisya ang may dalang RPG at tinamaan ang tail rotor ng helicopter. Ilang saglit pa, nawalan na ng kontrol ang piloto. Nagradyo siya, 6-4 going down. 6-4 down. Habang pinapanood ni General Garrison ang pagbagsak ng pangalawang helicopter, lalo siyang nabahala. Agad niyang inutusan ng 3 Humvee na nakabalik sa base na puntahan ang pangalawang crash site. Naghanda agad sina Gibson. Isang sundalo, si Thomas, ang nanginginig sa takot. Ayaw nang bumalik. May buhay pa ba doon? Tanong niya. Hindi mahalaga kung buhay o patay. Wala dapat maiiwan, sagot ng kanyang commander. Umiiling si Thomas parang ayaw na talagang pumunta. Nasa iyo ang desisyon kung gusto mong bumalik o hindi. Pero tandaan mo, kung ano man ang magiging desisyon mo ngayon, yan ang babago sa buong buhay mo bilang sundalo, sabi ng commander, sabay sakay sa Humvee. Habang paalis na ang convoy, nakita ng commander si Thomas. Sumakay ulit sa Humvee. Sa ere, muling humiling sina Delta Snipers Shughart at Gordon na payagan silang magtungo sa crash site ng Super 6-1 para magdepensa hanggang dumating ang convoy. May 100 milisya na ang papalapit. Alam nila ang panganib at walang kasiguraduhan kung kailan darating ang tulong, pero nagdesisyon silang bumaba para tulungan ang kasamahan. Sa huli, binigyan sila ng pahintulot at inihatid sa lugar. Naabutan nila ang piloto na lumalaban. Agad nila itong tinulungan. Matindi ang labanan. Nilipat nila ang piloto sa isang sulok at nag-set up ng depensa. Dumadagsa na ang mga milisya, paubos na ang kanilang bala. Tinamaan si Gordon sa ulo. Patuloy ang pagdating ng mga kalaban. Kahit babae, may hawak ng baril. Tinamaan sa braso si Shughart, pero patuloy siyang lumaban hanggang sa binaril siya ng malapitan. Dinumog siya, pinagbabato, hinubaran, parang laruan lang. Ang piloto na si Durant nakatingin sa malayo. Ubos na ang pag-asa. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang pamilya hanggang sa walang awa siyang binugbog. Biglang dumating si Moalim, ang leader ng milisya ni Aidid. Kinuha siyang bihag. Samantala, si Lieutenant Colonel McKnight at ang kanyang convoy ay hindi pa rin makapasok sa crash site. Biglang tinamaan ang driver ng truck na iwan ang rocket ng RPG sa kanyang tiyan. Pati ang mga bihag ay may tama na rin. Isinakay nila ang mga bangkay sa truck. Habang umiikot sila sa lugar, natamaan ng basag na salamin ang mukha ng driver ni McKnight. Ilang saglit pa, nadaplisan sa leeg si McKnight. Nagradyo ang base. McKnight, kaya mo pa bang makapunta sa crash site? Tumingin si McKnight sa kanyang duguang mga tauhan at sumagot, "Negative. Kailangan naming bumalik sa base, rearm and regroup. Saka kami babalik." "Roger. Return to base," sagot sa radyo. Nagdesisyon na si General Garrison na tawagin ang lahat ng puwersang pwedeng tumulong. Ang 10th Mountain Division, pati mga tangke at armored vehicles ng mga Pakistani at Malay. Para tayong nanggising ng pugad ng putakti dito. Buong syudad ang kalaban natin. Gusto ko ng lahat ng sasakyang may 4 na gulong at armor. Gamitin natin lahat, utos niya. Ang plano, kunin ang mga sundalo at dalhin sila sa Pakistani Stadium, ang safe zone. Pero may problema. Ayon sa Pakistani General, dahil hindi raw sila inabisuhan sa raid, matatagalan bago ma-mobilize ang 10th Mountain Division at ang 100 na sasakyan. Samantala, sa kalsada, nahirapang makapasok ang convoy ni Gibson papunta sa crash site ni Durant. Puro roadblock at barikada ang nadaanan nila. Dahil wala nang ibang ruta maliban sa pag-ikot sa buong syudad, nagpasya si Gibson na maglakad na lang papunta sa lugar. Pagdating nila sa crash site, wala na si Durant. Pinasabog nila ang helicopter at umalis papunta sa kabilang crash site. 5:50 p.m. Simula na ng dasal ng mga Muslim, kaya natigil ang putukan. Dumating ang grupo ni Sanderson. Tinawagan si Eversman para makapwesto sila sa tamang gusali at maiwasan ang friendly fire. Sa kabilang banda, dumating din ang 3 sundalo na naiwan sa original target building, sina Yurek, Twombly at Nelson. Sa kasamaang palad, tinamaan ang vest ni Twombly, umusok ito at natumba. Biglang tumakbo si Corporal Smith para tulungan siya, pero tinamaan siya sa paa. Nagtulungan ang grupo para dalhin siya sa loob ng gusali. Agad siyang nilapatan ng first aid kahit umiiyak sa sakit at nangangailangan ng medevac. Tumawag sila sa command, pero masyadong delikado ang sitwasyon para magpadala ng rescue helicopter.
Ang tanging magagawa nila ay maghintay at magdepensa. Lumapit ang doktor kay Eversman. Natamaan ang femoral artery. Kailangan kong hugutin ang ugat para i-clamp at mapigilan ang pagdurugo. Tinulungan nila ang doktor para magawa ang operasyon. Pero sa kasamaang palad, hindi niya mahugot ang ugat. Nanghihina na si Smith. Napailing ang doktor? Nauubusan na ng pag-asa? Sa pwesto ni na Grimsey at Sanderson, biglang tumama ang isang malakas na pagsabog. Nagdala ng mabibigat na armas ang mga milisya at pinatamaan ang depensa ng mga sundalo. Sumiklab na naman ang matinding putukan. Samantala, tahimik na dumating sina Gibson. Gamit ang night vision, dumaan sila sa likuran ng mga milisya at isa-isa itong pinaslang. Pinasabog nila ang isang grupo ng kalaban. Agad nakipag-coordinate si Gibson kay Eversman para pumasok. Sa headquarters, nakita ni General Garrison na hindi pa rin tumitigil ang pagdagsa ng mga milisya. Kailangan ng ground personnel na markahan ang target positions gamit ang infrared strobes, paatakihin ang mga MH-6 Little Bird helicopters. Kung hindi natin makontrol ang lugar, baka magkakaroon tayo ng 100 kabaong bukas ng umaga, sabi ng General. 11:23 p.m. Kasama ni Lieutenant Colonel McKnight ang buong hukbo ng ika-10 Mountain Division at UN troops. Naghahanda na sila para kunin ang mga sundalo. Si Smith, nauubusan na ng dugo. Umiiyak siya, ramdam ang lungkot ng lahat ng kasamahan. Pwede bang sabihin mo sa magulang ko na lumaban ako hanggang sa dulo? Tanong niya kay Eversman. Ikaw ang magsasabi sa kanila niyan, sagot ni Eversman. Malapit nang dumating ang Humvee. Kapit ka lang, Smith, dagdag pa niya. Ilang saglit pa, nawalan na ng buhay si Smith. Nakatayo si Eversman sa isang gilid. Ramdam ang lungkot na may halong pagsisi. Lumapit si Gibson. Ginawa mo na ang lahat ng magagawa mo dito. Hindi mo kontrolado kung sino ang tatamaan o hindi, kung sino ang mahuhulog mula sa chopper o kung bakit. Hindi mo hawak yon. Giyera lang to, sabi ni Gibson. Nangyari lahat ito dahil nahulog si Blackburn, sagot ni Eversman. Huwag mong isipin yan. Umabot kayo ng mga tao mo hanggang dito. Tama ang ginawa mo ngayong araw. Simulan mo nang isipin kung paano natin sila mailalabas dito. Biglang narinig nila ang mga chopper sa taas. O ano, tara na, sabi ni Gibson. Nasa posisyon na ang mga helicopter. Hinagis ni Eversman ang infrared strobe sa labas, pero hindi makita ng mga piloto ang target dahil sa sobrang gulo sa baba. Gumawa si Eversman ng matapang na desisyon. Tinakbo niya ang strobe at hinagis ito sa bubong kung saan naroon ang mga kalaban. Agad nakita ng helicopter ang target at pinaulanan ito ng bala. Dumating na si McKnight sa lugar ni na Captain Mike Steele. Agad nilang kinuha ang mga sugatan at isinakay sa Humvee convoy. Sunod nilang pupuntahan ang crash site. Tumawag si Steele kay Eversman. Nandito na ang rescue column. Papunta na sila sa inyo sa loob ng 5 minuto. Roger that, sir, sagot ni Eversman. Binuhos na nila ang lahat ng opensa. Paubos na ang bala. Patuloy ang labanan. 2:05 a.m. Dumating na ang convoy. Sinimulan nilang paatrasin ang mga milisya pero hindi pa rin natigil ang putukan. Pumunta agad sila sa bumagsak na helicopter para kunin ang piloto pero naiipit at basag ang paa nito at nahirapan silang alisin. Tumawag si General Garrison kay McKnight. Anong nangyari? Bakit natagalan? Sir, kailangan baklasin ang cockpit para makuha ang piloto, sagot ni McKnight. Sinabi ni General Garrison ang kanyang huling utos. Walang maiiwan. Naintindihan mo? Walang maiiwan. Roger that, sir. 5:45 a.m. Matapos makuha ang katawan ng piloto, pinasabog nila ang helicopter at agad umalis papunta sa safe zone. Sinubukan ng grupo ni Eversman na sumakay sa Humvee pero puno na lahat. Para sa ilang natitirang Rangers at Delta operatives, wala nang ibang paraan kundi tumakbo mula sa crash site pabalik sa stadium, ang tinaguriang UN Safe Zone, habang patuloy ang putukan sa paligid. Pagkatapos ng laban, 19 na Amerikanong sundalo ang nasawi. Mahigit 1,000 Somalis ang namatay. Si Michael Durant ay pinalaya makalipas ang 11 araw ng pagkakabihag. Sina Delta Snipers Gordon at Shughart ay pinarangalan ng Medal of Honor, ang unang pagkakataon mula pa noong Vietnam War na may ginawaran nito ng posthumous. August 2, 1996. Napatay si Mohammed Farah Aidid sa labanan laban sa karibal na angkan. Kinabukasan, nagretiro si General Garrison. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.